Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin po today's video, sikat na vlogger, itong si Maharlika, sinampahan ng kaso o dinimanda sa Amerika. At kung matatalo siya, pinagbabayad ng $2 million guys, o kahalaga ng 110 million sa ating pera. So yun guys, ang nagdemanda itong si Abel Bacujo na isang international designer. So alam natin ito, kakilala din niya, mga old friends siya. So itong si Abel, minsan siya yung gumagawa sa mga damit ni First Lady Lisa Marcos. So sinampan niya ng kaso dun sa Los Angeles, California. So yun guys, kasi nga dahil dun sa cyber libel charge. Dahil ang issue dito sa mga hindi nakakalam, itong si Abel kasi, ang sabi ni Maharlika, binigyan pala ng Rolex daw. Di umano itong si Sandro Marcos. So nung binigyan ng Rolex ni si Sandro Marcos, nakakuha daw ng mga kontrata mismo sa DPWH. Kaya kumikita ang pangkabuhayan. Kaya siguro yun ang akusasyon na ako. Parang sabihin natin suhol o bribe, di ba? Ng Rolex na binigay niya kay Sandro Marcos. At alam niyo ba guys, na napakalaki pa na ng gastusin yan sa Amerika. Sa kanyang pinal nitong si Abel. So, ibig sabihin nito guys, pag nanalo itong si Abel, magbabayad na ng $2 million dollar o 110 million. Tapos guys, yung mga nagastos pa kasi nandito yun, nasa Pilipinas si Abel, pupunta ng Amerika. So, ibig sabihin, yung gagastosin niya lahat doon, habang dinidinig ang kaso, babayaran din ni Maharlika. So, ganun pala sa Amerika guys. Pagka nakakaso ka doon, talagang lulupuin ka sa gastos, sa laki ng gastos. So, ito namang kaso na to, wala naman tong kulong, kundi damage lang. Pagbabayaran lang siya ng ano. So, dito malalaman natin guys kung totoo man to o hindi. Siyempre, didepensa nito ni Maharlika na yung akusasyon sa kanya ay hindi totoo. At syempre, kung totoo naman yung sinasabi niya, maglabas siya ng ebidensya. Kasi yun ang magpapatunay na hindi siya nagsasabi ng fake news, kundi totoo ang kanyang sinasabi. So malalaman natin yan guys. So tayo, maghahantay lang tayo kung anong mga ebidensya ang ilalabas ni Maharlika para kontra demanda dito kay Abel. So nakita nyo guys, so sa awayan ng mga Marcos at Duterte, umabot na rin sa mga vloggers, di ba? Dami ngayon, di ba? Nagkabuhol-buhol na kumbaga. Kaya di ba, yung mga Marcos Romualdez, kaaway ng mga DDS supporter, mga vloggers, di ba? So, ang dami na nagkabuhol-buhol na guys. Tapos itong si mismong President Marcos, sinabi niya nagpepentanil si Duterte naman, si Duterte, drug addict daw itong si Marcos. Nakita niyo dahil sa gulo ng dalawang presidente natin. 'Di ba? Umabot na sa mga supporter din. Nakakabangay na kahit makita mo guys sa YouTube guys ng mga vloggers, mga anti-Marcos, anti-Duterte, pro-Duterte, pro-Marcos. Magpasama ngayon, ang dami niyan. 'Di ba? Ang gulo-gulo nila. Ito yung nag-ano sa atin guys, ito yung nagpakilala na unity. Di ba? Nababangon muli. So ngayon, hindi lang sa presidente, hindi lang sa mga politiko, umabot na din sa mga supporter. Ganyan katindi guys. Ang awayan ng Marcos at Duterte. Hindi lang yung mismo Marcos at Duterte, Romualdez, kundi lahat na sa baba. Sa grounds lahat nagpapangayon na. Nakita nyo, di ba? Ang bis na mag-unity nga tayo, magtulong-tulong sa ating bayan. Ito pa yung nakikita natin na sa mga leader na lalo na yung mga nagtiwala dito sa Marcos at Duterte, di ba? 31 million kay BBM, 32 million kay Sara. Nasaan na sila ngayon, di ba?
kawawa lang. Kasi nga, habang nagbabangayan yung nasa taas, tayo mga ordinaryong tao, damay na rin guys. Hindi lang basta bumoto kay Duterte o kay Sara at kay BBM, kundi lahat tayo na damay na. Dahil unang-una, di ba, yung presyo ng bilihin, hindi pa rin magpababa. Lalo pang tumaas. Presyo ng bigas, presyo ng gasolina, di ba, yung pagkain, at kung ano-ano pa. Wala pang nangyayari guys. At nandyan pa yung People's Initiative, nagbabangay naman yung Senado at saka yung Kongreso. Ang dami guys. Talaga namang ang hirap ng ano natin ngayon. Kung talagang hindi ka lang magpakatatag o kumapit sa Diyos, talagang ah para nakaka-stress na pag tinignan mo sa YouTube, di ba, yung nagbabangay nito. Pero tayo, siyempre, ano lang tayo, kalma lang at pinapanood lang natin sila. Pero habang pinapanood natin sila, sana tayo mga Pilipino, di ba, na mamulat na, natigilan na, di ba, yung pagboto sa mga pamilyang dynasty na walang kabusugan sa kapangyarihan at sila-sila lang din ang nag-aaway. Doon na tayo sa mga talagang makatao, may resibo, di ba guys? Kaya nga, sana pag-isipan po natin mabuti sa darating na 2025, sa dami ng bangayan dito ng Marcos Duterte supporter at sila mismo ay nag-aaway-aaway, nakaka-toxic na talaga, di ba? Kaya sana maging matalino tayo sa pagdating ng midterm election. So kayo guys, ano sa tingin nyo guys? Kaya pa ba guys? Kaya pa ba ng toxic, di ba? So mga nakikita natin ganitong bangayan na magkaabilang panig, parang sana nga maumay ng taong bayan para tigilan na nila sa pagboto sa mga taong ganito, di ba? Sana talagang makakatulong na lang sa ating bayan. So kayo guys, malaya kayong mag-comment at anong sa loobin nyo, welcome po kayo dito sa aking channel at panonoodin, kukomentaryohan natin yan. Magre-reply tayo sa mga comments nyo. So ganito lang po, abangan nyo sa susunod kong vlog. Thank you very much.